Ito ang Istorya Pinas. Sinalakay ng mga otoridad nitong Martes ang isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil sa impormasyong may nagaganap umanong mga krimen sa naturang pasilidad. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAO, nakatanggap sila ng video at impormasyon na may nagaganap na torture at sex trafficking sa naturang Pogo Hub. Isang babaeng dayuhan na biktima umano ng sex trafficking ang nagsumbong sa PAO kaugnay sa mga nagaganap na illegal na gawain sa pasilidad. Nadatnan sa Lucky South 99 ang 157 foreign nationals kung saan 126 ay mga Chinese at 23 ang Vietnamese at 4 ang Malaysian at 4 din ang taga Myanmar at may isang Korean. Ang Pogo Hub sa Pampanga dawit sa online scam, human trafficking. Lahat sila ay walang mga hawak umano na passport o visa. Inalam pa ng mga otoridad kung sino sa mga dayuhan ang mga suspect at biktima. Idadaan naman ang mga dayuhan sa immigration biometrics para malaman kung legal ba talaga ang kanilang pagpasok sa bansa. Natagpuan din sa naturang kumpanya ang 29 Pilipino na pag-alaman ng mga tagalinis umano sa gusali. Ayon naman sa nagpakilalang abogado ng isang Robert Cruz, tanging ang lupa kung saan nakatayo ang Pogo ang kanyang pagmamay-ari at hindi umano siya ang operator ng naturang Pogo. Nababahala ang kinaukulan kung meron bang ugnayan ng mga sangkot sa Pogo Hub dito sa Pampanga at ang mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo. Dapat ba talaga ito taliban ng Pogo sa Pilipinas? At ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Hindi naman magkakaroon ng Pogo Hub na yan kung walang bobong opisyal naghahaman sa pera at pumayag na ipatayo yan. Siyempre, bago itayo yung mga building na yan, kukuha muna yan ng permit para makapagpapatayo ng building. Kaso may kasamang pera kaya napapapayag yung corrupt na government official na yan. Pauwiin mga yan sa kanilang bansa, spy sila dito sa ating bansa. Ang tanong dyan, bakit nakapasok yan dito sa Pinas samantala pag ang OFW pag umuwi ng Pilipinas, katakot-takot na inspeksyon ng mga bagahe? Ano na ginagawa sa mga custom? Napakaluwag kasi ng Pilipinas sa mga batas, gawa ng pera-pera, dami tuloy sindikato. Magandang hapon, Ma'am Ruth, at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Pakibigyan po kami ng detalye, ano po nangyari dito sa raid at paano nyo po natuntunian? Well, may reklamo kasi sa amin na merong nagaganap na human trafficking dito sa Royal Garden Estate, particularly dito sa Lucky South 99. And yun nga, nung dumating kami, may mga nagtatakbuhan ng mga foreigners at mga Pilipino. So we try to stop them, tsaka check namin. And it turned out na ito nga ay galing doon sa Pogo Hub na gawin namin. Yusek, yung sinasabi po na Pogo Hub na ito, illegal po ba yan? As in, wala po siyang lisensya? Opo, sa pagtatanong po namin sa pagkorpo, wala po silang lisensya ngayon. At sabi, ang di umano, ito ay nasa proseso na. But sa ngayon, talagang wala silang lisensya. And then, gaano po kalaki yung operations niyan? Pakibigyan po kami ng idea kasi parang ito atang mismong compound ba ito or building ay malaking facility din po ito na nandyan po yung Pogo Hub? Actually, di pa po kami tapos mag-search, dahil kinukumpleto pa namin yung mga grupo dahil sa napakalaki ito, kailangan gawin namin systematic impact research. Kasama namin dito yung PNP, yung CIPG, of course, yung Anti-Cybercrime Group. Kasama po natin yung ating kasundaluhan, yung PNP Porac, at yung DOJ, pati yung immigration po, kasama po natin. So, kailangan po talaga yung approach natin dito systematic dahil napakalaki po ng lugar. Okay, natukoy na po ba kung sino yung nasa likod ng operations niyan? Kasama po yan sa iniimbestigahan namin. But for the meantime, meron po kaming biometrics po sa immigration para po malaman namin yung mga true identity nitong mga na-arresto natin at malaman natin kung sila nga ay may mga kaso sa kanilang bansang pinanggalingan. Yung binabanggit nyo po kasi medyo marami po ba dyan ay nakita ko yung initial na report, marami po ay mga Chinese nationals, pero may iba rin pong foreigners pa. Tama po yun. 128 po yung Chinese nationals, meron po tayong Malaysian,
Meron po tayong taga Myanmar, meron po tayong Vietnamese, at meron din po tayong mga Pilipinos. Opo. Ano po ba yung idinulog sa inyo, Yusek, yung binanggit namin kanina, human trafficking, at may iba pa po bang posibleng krimen, well, aside from sinasabi nga na illegal din itong operation nila? Yeah, opo. Aside din sa pagiging illegal yung operation nila, tama po yun, may human trafficking crimes na nangyayari po dyan. Meron po tayong mga pananakit na ginagawa po dyan. At yun nga ho, may mga witnesses na rin po tayong nakuha na magpapatunay at complainants po na magsasabi na sila po ay talagang biktima ng human trafficking. Ano po ang posibleng kaharapin na kaso ng mga nahuli nyo dyan? Pinag-aaralan pa namin yung ibang kaso, but definitely we'll be filing cases of human trafficking, physical injuries, and of course yung mga Chinese po na wala pong mga dokumento, they will be subjected to immigration laws. Kasi itong karamihan dito, wala akong dalang passport ng mga nagdagdag po natin. So, in violation po yan ng condition ng kanilang stay dito sa ating bansa. Meron po ba kayong mga nakuhang mga, I don't know, illegal or contraband dyan? Or ano po yung nakita nyo dyan sa loob ng Pogo Hub? Gaya po ng sinabi ko, ongoing pa po. Magsisimula pa lang po yung search natin. Gusto po namin maging systematic ito. At ayaw po natin masira kung meron mga ebidensya makuha. Dahil importante po sa amin makuha ng buo yan at ma-investigahan at ma-examine, of course. Yusek, medyo marami din po yung, ito po ay naaresto lahat. Hindi po ito parang na-rescue. Ang term po ba nito ay naaresto? Tsaka saan po yan sila dadalhin ngayon? Sa ngayon, nandito na po sila sa Manila. Iniimbestigahan na po natin. Yung mga Pilipinos naman po, check natin kung mga housekeeper po sila o kaya mga trabahador lang po sila, hindi po sila part ng scamming activity. Automatic naman po yun, i-release natin kung wala po silang kinalaman doon sa scamming activity. Okay, maraming pong salamat kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Yusek Gilbert Cruz. Panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. Yeah. And actually, even before that, may mga ganong concern na yung pagtatayo ng Pogos doon, baka parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng Pogo hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit nyo nasabing national security threat na yung Pogo? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session nito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. And ma'am, i-follow up ko lang, in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Zamudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council kasi siya yung nag-share ng information? Si General Zamudio? Sa kanya. Siya yung nag-share sa kanya yung... siya ba mismo yung former? Tinatanong ko. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Okay. Posible, maimbita sila, but at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ang council.
Cecil and then Nino. Apo, Ma'am Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive session, ano pa po yung ina-expect natin na hahanapin sa mga susunod na hearing po? Well, if-finalize na lang namin, ano pa ba yung, sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga anggulo ang dapat talaga naming ipin down? Merong bang anggulo na dapat bitawan na namin? Tapos, so basically yon, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal revenue streams. And then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present, ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng GUO? Marami-rami na rin. Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa ang tawag nito, yung Pastilla scam, including yung pagpapalakas sa mga immigration-related na batas natin, lalo na't higit na naging high-tech ang human trafficking for one. Tapos dito, yung oversight dun sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO kasi gusto ko at ilan sa amin iba na talaga yan. Pero yung buong business model ng industriya kung saan siya nailagak. Meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila'y nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Last na po, do you share po yung sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat mai-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat po. Pwede siyang i-improve kasi marami naman tayong mga kababayan na nalilate register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, nagle-late register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na-late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth. At makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yon. Nino, JB, Nympha, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na-establish na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least,
nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV. And then Nympha and then Mark. Okay. Sen, JB po from Yes. IBC 13. Kung si Senator Jinggoy naman doon yung tatanungin, sabi niya kasi kahapon, he's not totally in favor of banning POGO kasi kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan, tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you more jobs daw. So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Di namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Ano pa yung isa? Kahit yung mga legal na POGO, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan 190 plus ba yun na sinuspinde din ng PAGCOR. Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba, tulad nitong dating Hongsheng na naging Zunyuan na lang, ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasinungalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na POGO or POGO na may lisensya nung una, nagmo-morph din nagmo-mutate na nagiging illegal. Tapos dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming at nitong huli, lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa money laundering at naitatanong pa yung anggulo ng pambansang seguridad. Okay, Nympha. Thank you. Afternoon, ma'am. Ma'am, only if you can confirm this publicly po, na-confirm ba, ma'am, sa executive session kung meron ng surveillance and hacking activities dun sa POGO sa Bamban? Patuloy pang inaalam po iyon. So, bahagi yan ng kabuoang tanong na ang POGO ba ay national security threat, kaya sana ay posisyonan na ng NSC at aksyonan na ni Presidente. And then, ma'am, sabi nyo kanina, napatibay dun sa executive session na may national security concern yung presence ng POGO. Nakuha nyo po ba yung commitment ng NSC that they'll bring it up with the President? Para sa akin, tumibay ang basehan na i-raise yung serious concern na yan ng POGO bilang national security threat. Hindi ako magsasalita para sa NSC dun sa executive session, pero loud and clear yung panawagan silang mag-convene, pag-usapan nito at sana kalaunan aksyonan ni Presidente. So, umaasa ako, sana ay maisagawa nila ito. And ma'am, kung ongoing pa yung investigation dun sa hacking and surveillance, Yes. ano pa po yung ibang possible basis dun sa yung possibility na ito yung sinasabi nyo nga na national security concern na yung POGO presence? Well, yung kung may connection ba yung mga personahe na kasama ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya o sa kanyang yung sa Zunyuan mismo, may link ba sila sa mga state actors
doon sa China, yung kanila bang POGO operations ay nagiging cover para sa paglabag sa ating mga batas. Ito man ay tungkol sa money laundering o iba pa. So yan po yung ilan sa mga anggulo sa tingin ko kung bakit buhay na buhay yung tanong ng POGO at national security.